Paano itigil ang paninigarilyo sa pinakamabisang paraan? Part 2! What's up mga kaboka? Kung di mo pa napapanood ang part 1 ng video na to, ilalagay ko po sa baba yung link. Pinutol ko siya kasi masyado nang mahaba yung pinagsasabi ko dun. Pero kung napanood mo na at sa tingin mo ay kaya mo nang gawin, hindi mo na kailangan panoorin to. Pero kung hanggang ngayon ay nanonood ka pa rin, isa lang ang ibig sabihin nan. Interesado ka sa pangalawang paraan ko kung paano nga ba natin mas mabilis ititigil ang paninigarilyo. Kaya simulan na natin. Meron po tayong tinatawag na NRT, na ang ibig sabihin po ay nicotine replacement therapy. Bali siya yung alternative na ginagamit pamalit sa sigarilyo. Isa po sa NRT na to ang ginamit ko para maitigil ko na ang paninigarilyo. Kagaya ng nicotine gums, nicotine patches, microtabs, lozenges, inhalators, at nasal spray. Ang NRT po ay naglalaman ng nicotine, pero sa kukunting level lang. Kumbaga, ang isang stick na sigarilyo ay naglalaman po ng 6 to 26 mg ng nicotine, depende sa gamit mo sigarilyo. Ang mga low class na sigarilyo po ay naglalaman ng 6 mg, at ang mga high class na sigarilyo po ay naglalaman ng 26 mg. Bali, yung pangkaraniwang ginagamit po nating sigarilyo ngayon ay naglalaman po ng 10 to 12 mg. Bali, nagre-rate lang po siya ng 10 to 12 mg. Kaya napakalaking tulong kung NRT na lang po yung gagamitin natin imbis na sigarilyo. Kasi ang NRT ay naglalaman lang ng 2 to 4 mg na nicotine, depende sa paggamit mo o depende sa gagamitin mo. At meron pa po ang alam na isang bagay na lingid sa kaalaman ng karamihan na isa pala tong NRT, at yun po ay ang e-cigarette o mas kilala sa tawag nating vape. Kung isa ka sa taong ayaw mag-vape, malamang sa malamang isa ka sa mga taong nagsasabing mas masama ang vape kaysa sa sigarilyo, na pinagbawal na ang vape ng gobyerno, na ang vape ay sumasabog kaya delikado, na mas mahal ang vape kaysa sa sigarilyo. Siyempre, iba-iba naman tayo ng paniniwala eh. Pero pipilitin ko po ipaliwanag sa inyo kung ano nga ba ang pagkakaiba ng vape sa sigarilyo. Una, mas masama ang vape kaysa sa sigarilyo. Sa sigarilyo muna tayo. Ano-ano nga ba yung mga sakit na nakukuha natin sa sigarilyo? Di ba mga kaboka, hindi mo na kailangan i-search pa. Hindi mo na kailangan i-google pa. Kasi sakahan na lang ng produkto nila ay makikita mo na ang sakit na makukuha mo sa sigarilyo. Sa vape naman tayo. Ano-ano ba ang mga sakit na makukuha natin sa vape? O di ba wala akong masabi? Mga kaboka, wala pa pong sapat na pag-aaral at nagpapatunay na nagkakaroon po tayo ng malalang sakit sa paggamit ng vape. Alam niyo ba mga kaboka na mayroong lugar sa UK na nagtayo ng vape shop sa loob ng ospital? Kasi naniniwala sila na ang pagbe-vape ay 95.5% less harmful kaysa sa sigarilyo. Alam niyo ba mga kaboka na ang juice ng vape ay may sangkap na propylene glycol, at nadiskubre ng mga scientists na ang propylene glycol pala ay nakakapatay ng flu virus. Kaya kung nagbe-vape ka, parang pinapatay mo na rin yung flu virus sa katawan mo. Pinagbawal na ng gobyerno ang vape. O mga kaboka, pinagbawal na ng gobyerno ang vape, ang pagbe-vape sa public places. Pero hindi yung literal na bagay na sinasabi nyo na bawal na mag-vape. Meron lang talagang ibang vapers na titigas ng ulo, na alam na bawal sa public, todo hipak at buga pa rin. Payo lang mga kahipak, alam nyo naman na bawal mag-vape sa lugar na bawal din manigarilyo. At alam nyo rin ba na kasalanan ng isa ay kasalanan na rin ng lahat? Kaya sana maging responsable tayo sa pagbe-vape. Mas mahal daw ang vape kaysa sa sigarilyo. Mabilis na computation lang tayo. Ako kasi dati, sa isang araw, nakakasampung stick ako ng sigarilyo. Ang isang sigarilyo ngayon ay nagkakahalaga ng 7 pesos. Bali nakaka 70 pesos ako sa isang araw. Gagastos ako ng 1,960
sa isang buwan. At gagastos naman ako ng 23,520 kung sa isang taon ako maninigarilyo. Sa vape naman tayo. Mga kaboka, makakabili ka na ng 1,500 pesos ng isang set na vape. At magkano ang juice? Mga kaboka, para sa akin kasi ang ginagamit ko yung tig 250 na juice, bali 100 ml na siya. Ang 215 juice ay tatagal na sa akin ng isang linggo. Pero gawin na nating 300 kasi pambili mo pa ng wire at bulak. Bali sa isang linggo nakaka 300 ako. Kung itatimes po natin sa isang buwan, gagastos po ako ng 1,200. At kung tatimes po natin yan sa isang taon, bali gagastos lang po ako ng 14,400 plus 1,500 sa ginastos kong vape at magkakahalaga lang siya ng 15,900. Tingnan nyo mga kaboka, sa isang taon na paninigarilyo ko at sa isang taon na pagbe-vape ko, makakatipid ako ng 7,620. Sumasabog daw ang vape kaya delikado. Mga kaboka, ang pagsabog po ng vape ay human error. Ang lahat po ng bagay, kung di mo alam kung paano gamitin, ay maaari ka madisgrasya. Hindi lang po sa pagbe-vape. Pero mga kaboka, hindi po ako pro-vaper. Pwede nyo po akong itama kung sa tingin nyo, mali na yung mga pinagsasabi ko dito. Kasi, bago po ako mag-vape, pinag-aralan ko po muna kung ano nga ba yung vape. Kung ano nga ba yung pwede o hindi pwede na gawin sa vape. Pero mga kaboka, hindi ko po sinasabi ngayon na pag nag-vape ka, ay titigilin mo na rin manigarilyo. Marami pa rin po sa ating nagbe-vape o nag-vape na hanggang ngayon ay naninigarilyo pa rin. Tama ba ako mga kaboka kong vapers dyan? Alam nyo mga kaboka, may mga taong bumibili ng vape at gumagamit ng vape pero hindi nila intention itigil ang sigarilyo. Parang trip lang nila na gusto lang nila mag-vape pero gusto pa rin nila manigarilyo kasi wala sa utak nila na itigil ang paninigarilyo. Meron namang iba na ginagawa ng collection ng vape pero hindi pa rin nila tinitigil ang paninigarilyo kasi nga wala sa utak nilang itigil ang paninigarilyo. At yung iba naman mga kaboka, ginagawa lang buy and sell kaya bumibili ng vape. At ito na ang hinihintay nyo mga kaboka. May mga taong bumili ng vape para itigil ang paninigarilyo o may mga taong tumitikim ng vape na nagbabakasakali na itigil ang paninigarilyo pero hindi nila mahanap yung hagod kagaya na nanggagaling sa sigarilyo. Kaya ang karamihan ay bumabalik sa paninigarilyo kasi nga parang iniisip nila na hindi talaga kayang pantayan yung hagod na ibinibigay ng sigarilyo. At yan din po ang problema ko mga kaboka. Pero dati yon. Nung unang 2 buwan ko kasi nagbe-vape, naninigarilyo pa rin ako. Kasi hindi ko talaga malasahan sa vape yung hagod na binibigay ng sigarilyo. Kaya dati, napaisip ako na itigil lang ang pagbe-vape. Kasi mas malaking gastos ko na nagbe-vape nga ako pero naninigarilyo pa rin ako. Pagkalipas ng 1 taon na pagtigil ko sa vape, may narinig akong masarap daw na juice na sadyang matunog ang pangalan ng juice na yon sa mga group sa Facebook, lalo na sa buy and sell ng vape. Kasi napakasarap daw, the best daw, sulit daw ang pera mo pag binili mo ang juice na yon. Parang na-curious ako sa lasa niya. Kaya bumili ako nun kahit medyo namamahalan ako. Pero para sa akin lang na parang mahal ang presyo niya para sa akin. At mga kaboka, doon ko lang po napatunayan na may juice pa lang ginagamit para pantayan ang hagod na binibigay ng sigarilyo o mas masarap pa sa hagod ng sigarilyo. Kaya simula nung nabili ko yung juice na yon, ay itinigil ko na talaga ang paninigarilyo. Kaya payo ko lang sa inyo mga kaboka, kung gusto mo mag-vape para itigil ang sigarilyo, hanapin mo yung juice na para talaga sa'yo. Kung sa tingin mo, natulungan kitang itigil ang paninigarilyo, ngayon, tulungan mo din ako maparami ang subscriber ko. Kaya mag-subscribe ka na sa channel ko. Maraming salamat po sa lahat ng nanood at maraming salamat din po sa lahat ng subscribe. Hanggang sa muli mga kaboka. Maraming salamat sa inyo.